Sa populasyon ng Pilipinas na 60 taong gulang pataas, wala pa sa 2 sa bawat 10 tao ang nakakaramdam na ang kanilang memorya ay kasing talas pa rin ng dati. Ang natitirang 8 ay hindi maalala ang mga pangalan nakakalimutan kung ano ang kailangan nilang gawin at 3 beses sa isang araw hinahanap kung saan inilagay ang mga susi. Ngunit may isang mas nakakagulat na katotohanan. Marami sa kanila ay kumakain ng itlog araw-araw. Isang kumpletong pagkain mayaman sa protina at naglalaman ng choline na mabuti para sa utak. Ngunit bakit humihina pa rin ang kanilang memorya? Hindi ibig sabihin nito na masama ang itlog. Ang itlog ay tiyak na isang mabuting pagkain. Ngunit mga kaibigan, mayroong isang butil na mas gusto ng utak kaysa sa itlog. Ito ay isang pag-aaral na inilathala ng research team ng Harvard Medical School noong 2023. Ang grupo na araw-araw na kumonsumo nito ay nagpakita ng 34% na mas mabagal na pagbaba ng cognitive function. Musika. Ang kanilang mga score sa memory test ay mas mataas ng 21% sa karaniwan. Sa video ngayong araw, ipapaliwanag ko kung ano ang butil na ito, bakit hindi sapat ang itlog lamang, at kung ano ang musika tunay na sanhi ng paghina ng memorya pagkatapos ng edad 60. Kung gayon, magsimula na tayo. Magandang araw po. Ako si Dr. Rodrigo Lim. Matagal ko nang pinag-aaralan ang kalusugan ng utak. Sa aking klinika, palagi kong naririnig ang mga ito. Doktor, palagi akong nakakalimot nitong mga nakaraang araw. Kilala ko ang taong ito ngunit hindi ko maalala ang kanyang pangalan. Binubuksan ko ang pinto ng refrigerator at hindi na maalala kung ano ang kukunin. Malabo na sa isip ko kung ano ang kinain ko kahapon. Kapag lumitaw ang mga sintomas na ito, karamihan ay tinatanggap ito sa ganitong paraan. Tumanda na ang utak ko. Namamatay na ang mga selula. Wala na akong magagawa. Ngunit mga kaibigan, hindi ito issue ng pagtanda ng utak. Sa nakalipas na dekada, may isang resulta ng pananaliksik na nakakuha ng pinakamalaking atensyon sa larangan ng neuroscience. Ang pangunahing sanhi ng paghina ng memorya ay hindi ang mga selula ng utak mismo kundi ang kapaligiran na nakapalibot sa mga ito. Ipaliwanag ko sa mas simpleng paraan. Gaano man kaganda ang butong itatanim mo kung kontaminado ang lupa, hindi ito sisibol. Ganito rin sa utak. Kahit gaano karaming itlog ang kainin ninyo, gaano karaming supplements ang inumin ninyo, kung puno ng pamamaga, inflammation, ang loob ng utak hindi maipapamahagi ng maayos ang mga sustansya. Kaya naman ang memorya sa huli ay hindi tungkol sa kung gaano kadalas ginagamit ang utak. Ito ay tungkol sa kung gaano kalinis ang kapaligiran, kung saan gumagana ang mga selula ng utak. Sa mismong sandaling ito, ang inyong utak ay nasa isang digmaan. Inaatake ng mga free radicals ang mga selula ng utak. Pinuputol ng mga stress hormones ang mga koneksyon sa pagitan ng mga nerbiyos. Ang mga micro-inflammatory substance ay naiipon sa iba't ibang bahagi ng utak. Kung matalo ang utak sa digmaang ito, humihina ang memorya. Lumalabo ang konsentrasyon. Bumagal ang pagpapasya. At kung magpatuloy ang estado na ito ng matagal, maaari itong humantong sa demensya. Sa katunayan, sa mga kamakailang pag-aaral, nagbabago ang pananaw sa demensya. Ang demensya ay hindi lamang isang sakit na dulot ng pagtanda ng utak, kundi isang sakit na dulot ng akumulasyon ng talamak na pamamaga, chronic inflammation sa utak. Inihayag ng isang research team mula sa University of Cambridge sa UK na matapos suriin ng mga utak ng mga pasyenteng may demensya ang kanilang mga antas ng pamamaga ay sa karaniwan 3 beses na mas mataas kaysa sa normal na mga individual. Bagamat may pamamaga na natural na nangyayari sa utak, malaking bahagi nito ay nagmumula sa katawan. Ang pamamaga na nagsisimula sa bituka ay naglalakbay sa mga daluyan ng dugo patungo sa utak. Kailangan nating pigilan ito. Upang maprotektahan ang memorya, hindi sapat na pangalagaan lamang ang utak. Kailangan nating bawasan ang pamamaga sa buong katawan. At dito, ang isang butil na tatalakayin natin ngayon ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Ang pangunahing set para sa memorya ay may 3 bahagi: malinis na dugo, sapat na oxygen, at maayos na paghahatid ng enerhiya. Ang 3 ito ay dapat naroroon para gumana ng maayos ang mga selula ng utak. Ngunit kapag may pamamaga, lahat ng 3 ito ay nahaharangan. Kumikipot ang mga daluyan ng dugo, nababawasan ang supply ng oxygen at napuputol ang daanan ng enerhiya.
Kaya naman ang pagkontrol sa pamamaga ay ang unang hakbang sa pagprotekta ng memorya. Kung gayon, saan nga ba nagsisimula ang pamamaga na ito? Mga kaibigan, subukang buksan ang inyong bibig ngayon. Hindi kailangan ng salamin. Gamitin ang inyong dila upang maramdaman ang inyong mga gilagid. Naranasan na ba ninyong mamaga o magdugo ang inyong mga gilagid? May dugo ba sa inyong toothbrush kapag nagsisipilyo? Hindi lamang ito simpleng problema sa gilagid. Ito ang simula ng pamamaga na papunta sa utak. Noong 2021, mayroong isang pag-aaral na inilathala ng US National Institute on Aging. Ito ay isang malakihang pag-aaral na sumubaybay sa 6 na matatanda na may edad 65 pataas sa loob ng 26 na taon. Ang mga resulta ay nakakagulat. Ang mga taong may sakit sa gilagid ay may 1 medium beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng demensya. Ang mga taong madalas magdugo ang gilagid ay nagpakita ng 2 beses na mas mabilis na pagbaba ng cognitive function. Bakit ganito? Mahigit sa 700 uri ng bakterya ang naninirahan sa bibig. Karamihan sa mga ito ay hindi nakakapinsala. Ngunit kapag namamaga ang mga gilagid, ang mga bakterya na ito ay pumapasok sa daluyan ng dugo. Ang mga maliliit na daluyan ng dugo sa gilagid ay napakanipis. Kapag may pamamaga, pumapasok ang bakterya sa mga siwang, naglalakbay sila sa buong katawan sa pamamagitan ng mga daluyan ng dugo at sa huli ay nakakarating sa utak. Ang utak ay may tinatawag na blood-brain barrier. Ito ay isang pananggalang na nagpoprotekta sa utak. Karamihan sa mga sangkap ay hindi makakapasok dito. Ngunit ang ilang uri ng oral bacteria ay kayang lampasan ang harang na ito. Partikular, mayroong isang bakterya na tinatawag na Porphyromonas gingivalis. Ang lason na inilalabas ng bakterya na ito ay nagpapahina sa blood-brain barrier. Kapag gumuho ang harang ang mga inflammatory substance, ay bumubuhos papasok sa utak. Sa katunayan, may mga resulta ng pananaliksik kung saan natagpuan ang oral bacteria na ito sa mga utak ng mga pasyenteng may demensya. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Science Advances noong 2020. Sinuri nila ang mga utak ng 53 pasyenteng may Alzheimer's. Sa 96% sa kanila, natagpuan ang mga bakas ng Porphyromonas gingivalis. Kaya naman ang mga mananaliksik sa demensya ngayon ay nakatuon sa bibig. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi na ang unang hakbang sa pag-iwas sa demensya ay ang pagsisipilyo. Pagsisipilyo, 3 beses sa isang araw, pagsisipilyo bago matulog at paggamit ng floss o interdental brush. Ito ay paraan ng pagprotekta sa utak. Ngunit mga kaibigan, may mga taong hindi sapat ang pagsisipilyo lamang. Ang mga taong madalas matuyo ang bibig at ang mga humihinga sa pamamagitan ng bibig dahil sa baradong ilong. Sa mga taong ito, nanunuyo ang kanilang bibig. Kapag nabawasan ang laway, nagiging perpektong kapaligiran ito para sa pagdami ng bakterya. Ang laway ay naglalaman ng mga sangkap na panlaban sa bakterya. Kapag natuyo ang laway, nawawala ang pananggalang na ito. Lalo na sa mga taong natutulog na nakabukas ang bibig. Yung mga paggising sa umaga ay nanunuyo ang lalamunan at bibig at may puting patong sa dila. Sa mga taong ito, mabilis na dumarami ang oral bacteria habang sila ay natutulog. May isang pag-aaral na nagsasabing, kapag nanatiling tuyo ang bibig sa loob ng 8 oras ang bilang ng bakterya, ay maaring tumaas ng hanggang 10 beses. Kaya mahalaga ang pagsisipilyo sa umaga. Huwag uminom ng tubig paggising, magsipilyo muna. Ang susi ay huwag lunukin ang mga bakterya na dumami sa gabi. Ngunit bukod sa pamamaga, may isa pang salik na nagpapabagal sa utak. Ito ay ang electrolytes. Mga kaibigan, gaano karaming tubig ang iniinom ninyo sa isang araw? May mga taong umiinom ng maraming tubig para sa kanilang kalusugan. 2 litro sa isang araw, ang iba naman ay 3 litro. Sinasadya nilang uminom ng marami dahil sinasabing mabuti ito sa katawan. Ngunit may isang patibong dito. Ang pag-inom ng tubig lamang ay nagpapalabnaw ng electrolytes. Ipaliwanag ko kung ano ang electrolytes. Ang mga mineral tulad ng sodium, potassium at magnesium ay tinatawag na electrolytes. May ginagawa ang mga electrolytes na ito. Nagpapadala sila ng mga electrical signal sa pagitan ng mga selula ng utak. Ang inyong utak ay gumagana sa pamamagitan ng kuryente.
Kapag nag-iisip, nag-aalala ng memorya o gumagawa ng desisyon, lahat ng ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pagdaloy ng kuryente sa pagitan ng mga selula ng utak. Ang nagpapadala ng mga electrical signal na ito ay ang electrolytes. Isipin ninyo ang isang baterya. Kung kulang ito sa electrolyte para itong na-discharge na baterya. Gaano mang kaganda ang makina, hindi ito gagana kung walang kuryente. Ganito rin sa utak. Ngunit kung puro tubig lang ang iniinom, bumababa ang konsentrasyon ng electrolytes. Nagiging isang estado kung saan hindi maayos ang daloy ng kuryente. Nagiging tuliro ang isip. Hindi makapag-focus. Lumalabo ang memorya. Maraming tao ang nag-aakala na ito ay pagod dahil sa kulang sa tulog, dahil sa pagtanda. Hindi. Ito ay dahil sa nawalang balanse ng electrolytes. Nito mga nakaraang araw, napansin nyo ba na naghahanap kayo ng maalat? Ito ay senyales mula sa inyong katawan. Isang senyales na kulang kayo sa sodium. Isang senyales na kulang kayo sa kuryente. Hindi ko sinasabing kumain kayo ng instant noodles. Ang ibig kong sabihin ay dapat kayong kumonsumo ng sapat na asin. Ang low sodium diet ay hindi palaging mabuti. Lalo na pagkatapos ng edad 60 ang kakulangan sa sodium ay madalas na nagiging problema. Sa katunayan, mayroong tinatawag na hyponatremia. Ito ay isang kondisyon kung saan bumababa ang antas ng sodium sa dugo. Ang mga sintomas ay ganito: sakit ng ulo, pagkahilo, pagduduwal at paghina ng memorya, pagkalito at pagbaba ng konsentrasyon na katulad ng mga unang sintomas ng demensya. Hindi kakaunti ang mga matatandang pumupunta sa ospital na akala nila ay may demensya sila, ngunit lumalabas sa pagsusuri na ito ay electrolyte imbalance. Subukang magdagdag ng kaunting sea salt sa inyong tubig. Pagkagising sa umaga, isang basong tubig na may isang kurot ng sea salt. Ito ay isang paraan upang magbigay ng kuryente sa utak. Sa pagbubuod, ang pagbagal ng utak ay hindi lamang dahil sa edad, hindi dahil sa pagod. Ito ay isang isyu ng balanse. Kung babawasan ang pamamaga at ibabalik ang balanse ng electrolytes, maaaring bumilis muli ang utak. Ngunit, hindi pa dito nagtatapos. Kung nabawasan na ang pamamaga at naibalik ang balanse ng electrolytes, oras na para direktang magbigay ng nutrisyon sa utak. Naisip nyo na ba ito? Diabetes, alta presyon, arthritis, dementia. Ano ang pagkakatulad ng apat na sakit na ito? Tila magkakaibang mga sakit sila. Ngunit sa kamakailang medisina, nagsisimula na silang tingnan bilang iisa dahil mayroon silang iisang sanhi. Ito ay ang pamamaga ng mga daluyan ng dugo, vascular inflammation. Noong 2022, isang mahalagang pag-aaral ang inilathala sa journal na Nature Medicine. Ang mga taong may mataas na antas ng talamak na pamamaga ay nagpakita ng 2 beses na mas mabilis na pagbaba ng cognitive function kaysa sa mga walang mataas na antas. Inaatake ng pamamaga ang mga daluyan ng dugo at ang mga daluyan ng dugo ay ginugutom ang utak. Kapag namamaga ang loob ng daluyan ng dugo, kumikipot ito. Sa makipot na daluyan ng dugo, hindi maayos na naipapamahagi ang oxygen at mga sustansya. Nangyayari ito sa buong katawan. Kung magbara ang daluyan ng dugo sa puso, atake sa puso. Kung magbara ang daluyan ng dugo sa utak, stroke. Kung kumipot ang daluyan ng dugo sa binti, varicose veins. At kung magbara ang maliliit na daluyan ng dugo patungo sa utak, humihina ang memorya at nagkakaroon ng demensya. Mga kaibigan, maayos ba ang inyong pagkain? Yung mga kumakain ng 3 beses sa isang araw? Ngunit posibleng nagugutom ang inyong utak. Gaano man kaganda ang pagkain ninyo kung barado ang mga daluyan ng dugo, hindi ito maipapamahagi. Kumakain kayo pero nagugutom ang utak. Busog ang tiyan pero tuliro ang isip. Kumakain kayo ng 3 beses sa isang araw, ngunit pagdating ng hapon mabigat ang ulo. Sapat ang tulog ninyo, ngunit hindi makapag-focus. Kung barado ang mga daluyan ng dugo, walang silbi kahit gaano kaganda ang pagkain. Ang utak ay gumagamit ng mas maraming enerhiya kaysa sa inaakala. Ang bigat ng utak ay halos 2% lamang ng bigat ng katawan. Ngunit ginagamit nito ang 20% ng enerhiya sa isang araw. Isang maliit na organ na gumagamit ng napakalaking enerhiya. Kung maputol ang enerhiyang ito, agad na nagsisimulang huminto ang utak. Kaya naman ang pagpapanatiling malinis ng mga daluyan ng dugo ay susi sa pagprotekta ng memorya.
Upang mapanatiling malinis ang mga daluyan ng dugo. Dalawang bagay ang kailangan: una, mga pagkaing mayaman sa antioxidant, at pangalawa, magagandang taba, good fats. Dito, maraming tao ang nagkakamali. Iniisip nila na lahat ng mantika ay masama, ang pagkain ng mantika ay nakakataba, ang pagkain ng mantika ay nagbabara sa mga daluyan ng dugo. Dapat iwasan ng mantika. Ang pag-iisip na ito ang sumisira sa utak. Mga kaibigan, 60% ng utak ay taba. Ang utak ay isang bukol ng taba. Kung kulang sa taba, tumitigas ang mga lamad ng selula ng utak, cell membranes. Kapag tumigas ang mga lamad ng selula, bumagal ang paghahatid ng signal. Lumalabo ang memorya, bumagal ang reaksyon, at bumababa ang konsentrasyon. Habang mas iniiwasan ng mantika, mas natutuyo ang utak. May mga matatandang sumusunod sa low-fat diet. Dahil sa takot na tumaba, dahil sa takot na magbara ang mga daluyan ng dugo. Ngunit sa halip natutuyo ang kanilang utak. Siyempre, hindi ibig sabihin na kahit anong mantika ay mabuti. Dapat iwasan ang trans fats at oxidized oils. Dapat kumain ng magagandang mantika. Anong uri ng mantika ang mabuti? Olive oil, fish oil, avocado oil. Ang omega 3 fatty acids na matatagpuan sa mga mantikang ito ay nagpapalambot sa mga selula ng utak. Lalo na ang DHA na matatagpuan sa isda, ito ay isang pangunahing sangkap ng mga lamad ng selula ng utak. Habang tumatanda, nababawasan ng DHA. Kung hindi ito pupunan, titigas ang utak. May isang pag-aaral na nagsasabing ang pagkain ng isda 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay nagpapababa ng panganib ng demensya ng 30%. Binabawasan din ito ang pamamaga ng mga daluyan ng dugo. At dapat kumain kasama ng mga pagkaing mayaman sa antioxidant, blueberries, strawberries, almonds, walnuts, spinach, broccoli, salmon, mackerel. Ang mga pagkaing ito ay naglilinis ng mga daluyan ng dugo. Lalo na ang blueberries, ito ay isang superfood para sa kalusugan ng utak. Ayon sa isang pag-aaral sa Harvard, ang mga taong kumakain ng blueberries 2 beses o higit pa sa isang linggo ay naantala ang pagbaba ng cognitive function ng 2.5 taon. Pinipigilan nito ang mga free radicals at pinapakalma ang pamamaga. Sa pagbubuod para gumana ng maayos ang utak, kailangan ng magagandang taba, electrolytes at sapat na oxygen. Kung may isa man sa mga ito na kulang, bumagal ang utak. Kung kumpleto ang 3, muling gigising ang utak. Ngunit mga kaibigan, habang kumakain ng mga masusustansyang pagkain na ito, marami pa rin ang nagkakamali sa isang bagay. Ito ay ang itlog. Dahil sinasabing mabuti ito para sa memorya, masigasig silang kumakain ng itlog. Ang itlog ay naglalaman ng choline. Ang choline ay ang sangkap para sa isang neurotransmitter na tinatawag na acetylcholine. Sa katunayan, marami sa mga gamot para sa demensya ay gamot na nagpapataas ng acetylcholine. Kaya tama na mabuti ang itlog. Ngunit kung itlog lang ang kakainin, bumababa ang epekto nito. Upang gumana ng maayos ang choline, sa utak may isang bagay na talagang kailangan. Ito ay ang vitamin B. Kung walang vitamin B, hindi makakarating ang choline sa utak. Ang choline ay ang package, ang vitamin B ay ang delivery rider. Gaano mang kaganda ang produkto kung walang maghahatid, wala itong silbi, ang vitamin B ang nagdadala ng choline sa utak. Sa mga ito, mayroong partikular na mahalaga para sa utak. Una, ang vitamin B3 na tinatawag ding niacinamide, ito ang nagpapatakbo sa planta ng enerhiya ng utak. Sa loob ng mga selula ng utak, mayroong tinatawag na mitochondria. Ito ang planta na gumagawa ng enerhiya ng. Sa utak, napakarami ng mga plantang ito. 10 beses na mas marami kaysa sa ibang mga selula. Ibig sabihin, kailangan ito ng napakaraming enerhiya. Kung kulang sa vitamin B3, hihinto ang plantang ito. Kung walang enerhiya, bumagal ang utak. Pagod tuliro at hindi makapag-focus. Ang susunod ay vitamin B12. Ang vitamin B12 ay gumagawa ng insulation para sa mga nerbiyos. Isipin ang isang kable ng kuryente. Merong goma na takip sa paligid ng copper wire. Kung matuklap ang takip na ito, magkakaroon ng short circuit. Ganito rin sa mga nerbiyos sa utak. Merong takip na tinatawag na myelin sheath sa paligid ng mga selula ng nerbiyos. Ang B12 ang gumagawa ng myelin na ito. Kung kulang natutuklap ang takip ng nerbiyos, tumagas ang signal, nagkakagulo at bumagal
Namamanhid ang mga kamay at paa, lumalabo ang memorya at maaaring magkaroon ng depresyon. Ngunit may isang problema. Habang tumatanda, bumababa ang absorption rate ng vitamin B. Ito ay dahil sa pagbaba ng produksyon ng acid sa tiyan. Kailangan ng B12 ng acid sa tiyan para ma-absorb. Pagkatapos ng edad 60, kahit gaano karaming karne ang kainin, madalas na hindi maayos na na-absorb ang B12. Ayon sa datos ng US National Institutes of Health, 30% ng populasyon na 60 taong gulang pataas ay may kakulangan sa B12. Hindi nila ito alam. Iniisip nila na ang pagod ay dahil sa edad at ang pagiging makakalimutin ay normal lang, kaya hindi sapat ang pagkain lamang. Kailangan ng supplements. Ngunit hindi dapat uminom ng kahit anong bitamina. Ang mataas na dosis ay hindi nangangahulugang mas mabuti. Ang buong B-complex ay dapat balanse. At dapat ito ay nasa activated form. Ang ibig sabihin ng activated form ay isang anyo na agad na magagamit ng katawan. Ang ordinaryong bitamina ay kailangan pang dumaan sa isang proseso ng conversion sa katawan. Habang tumatanda, bumababa rin ang kakayahang ito sa conversion. Kaya mas mabuti na uminom ng activated form mula sa simula. Sa pagbubuod bago kumain ng itlog, unahin ang vitamin B. Ang vitamin B ang nagdadala ng choline sa utak. Ang vitamin B ang gumagawa ng enerhiya para sa utak. Ang vitamin B ang nagpoprotekta sa mga nerbiyos. Ngunit hindi sapat na buhayin lang ang utak. Kailangan din itong linisin. Buong araw nagtatrabaho ang utak. Nag-iisip, nag-aalala, nagpapasya. 'Di ba? Sa prosesong ito naiipon ang mga dumi. Tinatawag itong metabolic waste. Sa mga ito, ang pinakamalaking problema ay isang protina na tinatawag na amyloid beta. Kung maipon ang protinang ito sa utak, nagkakaroon ng demensya. Sa mga utak ng mga pasyenteng may Alzheimer's, natatagpuan ang amyloid na ito bilang mga kumpol. Ngunit may oras para linisin ang dumi na ito. Ito ay kapag natutulog. Noong 2013, isang research team mula sa University of Rochester ang gumawa ng isang kamangha-manghang pagtuklas. Natuklasan nila ang lymphatic system. Dahil sa pag-aaral na ito, nabaligtad ang neuroscience. Dati pinaniniwalaan na walang lymphatic system sa utak. Ngunit mayroon palang nakatagong sistema ng paglilinis na gumagana lamang kapag natutulog. Habang natutulog, hinuhugasan ng cerebrospinal fluid ang bawat sulok ng utak. Para itong isang washing machine na nag-aalis ng mga dumi. Dito rin na lilinis ang amyloid beta. Ngunit ang paglilinis na ito ay nangyayari lamang sa malalim na tulog. Hindi sapat ang mababaw na tulog. Kung palingon-lingon ka habang natutulog, hindi nagaganap ang paglilinis. Kung magising ka sa kalagitnaan, hihinto ang paglilinis. Nitong mga nakaraang araw, may mga matatandang nanonood ng kanilang mga smartphone sa gabi. Dahil hindi makatulog, nanonood sila ng YouTube. Tinitingnan ang kanilang mga mensahe. Nagbabasa ng balita. Ito ang sumisira sa kanilang utak. Pinipigilan ng blue light ang produksyon ng melatonin. Kung walang melatonin, hindi ka makakatulog ng malalim. Kung hindi ka makakatulog ng malalim, hindi gagana ang lymphatic system. Hindi nalilinis ang utak. Naiipon ng amyloid gabi-gabi. Kung maulit ito, tumataas ang panganib ng demensya. Sa katunayan, may isang pag-aaral na nagsasabing ang mga taong may sleep disorder ay may 1.5 beses na mas mataas na rate ng demensya. Ang mga taong natutulog ng mas mababa sa 6 na oras sa isang araw ay may 30% na mas maraming akumulasyon ng amyloid. Ang pagbabawas ng tulog ay hindi pag-iipon ng oras. Ito ay pagsira sa utak, kaya mahalaga ang tulog. Isang oras bago matulog, ibaba ang smartphone. Gawing madilim ang kwarto. Panatilihing medyo malamig ang temperatura ng silid tulugan. Kailangan ng malalim na tulog para malinis ang utak. Ibuod ko, ang mga bitamina ay nagbibigay buhay sa utak. Ang tulog ay naglilinis ng utak. Ang dalawang ito ay dapat magkasama para mapanatili ang memorya. Sa araw punan ang utak ng vitamin B bilang panggatong at sa gabi alisin ang mga dumi sa pamamagitan ng malalim na tulog. Ito ang pundasyon ng kalusugan ng utak. Ngunit mga kaibigan, may isa pang natitira. Ngayon sasabihin ko sa inyo kung paano ito isasagawa sa inyong hapagkainan. Narinig niyo na ba ang Mediterranean diet? Ito ang pinakakilalang diet na pinakamabuti
para sa kalusugan ng utak. Isang pag-aaral na inilathala ng American Academy of Neurology noong 2024. Sinubaybayan nila ang 500 matatanda na may edad 60 pataas sa loob ng 3 taon. Ang grupo na sumunod sa Mediterranean diet ay nagpakita ng 35% na mas mabagal na pag-urong ng utak. Ang kanilang mga score sa memory test ay sa karaniwan 20% na mas mataas. Ngunit maraming tao ang nag-iisip ng ganito. Mediterranean diet, hindi ba't paglalagay lang ng olive oil sa salad yun? Hindi yan bagay sa mga Pilipino. Ito ay isang maling akala. Ang pinakabuod ng Mediterranean diet ay hindi ang mga sangkap. Ito ay ang mga prinsipyo, magagandang mantika, sariwang gulay, sapat na protina at fermented na pagkain. Maaari itong i-apply sa pagkaing Pilipino. Hindi ito mahirap. Kapag nagsasaing magdagdag ng 1 kutsarang olive oil, makokot ang kanin at mas dahan-dahan tataas ang blood sugar. Kapag biglang tumaas ang blood sugar, biglang lumalabas ang insulin. Kung maulit ito, nagkakaroon ng pamamaga sa utak. 1 kutsarang mantika ang pumipigil dito, matatag na nasusuplayan ng enerhiya ang utak para sa mga ginisang pagkain, gamitin ang avocado oil. Ang olive oil ay may mababang smoke point. Na-oxidize ito sa mataas na temperatura. Ang avocado oil ay may mataas na smoke point kaya angkop ito sa paggigisa o pagpiprito. Para sa mga ensalada, gamitin ang olive oil. Para sa mga ginisa, avocado oil. Hatiin lang ang paggamit. Kumain ng protina sa umaga. Itlog, tokwa, isda, beans. Kapag kumain ng protina sa umaga, matatag na gagana ang utak sa buong araw. Magiging stable din ang blood sugar. Kumain ng fermented na pagkain sa gabi. Kimchi miso o yogurt. Sa bituka, ginagawa ang 90% ng serotonin. Ang serotonin ay nagiging melatonin sa gabi at ang melatonin ang nagdudulot ng malalim na tulog. Ang kalusugan ng bituka ay konektado sa memorya. Kapag komportable ang bituka, komportable rin ang utak. Kumain ng prutas sa hapon, blueberries, strawberries, mansanas, ubas. Kapag bumaba ang blood sugar sa hapon, ang natural na asukal ng prutas ay nagbibigay ng enerhiya sa utak. Prutas sa halip na chichirya. Ito ang Filipino-style na application ng Mediterranean diet. Hindi ito komplikado. Palitan ang uri ng mantika, baguhin ang pagkakasunod-sunod ng pagkain, at itama ang timing ng pagkain. Subukan simulan ngayong gabi. May isa pang mahalagang bagay. Kahit gaano kaayos ang pagkain, may mga sustansyang kulang pa rin. Lalo na pagkatapos ng edad 60, bumababa ang absorption rate at tumataas ang pangangailangan. May mga bagay na mahirap punan sa pamamagitan ng pagkain lamang. Magsimula tayo sa basic routine. Una, omega-3. Pumili ng produkto na mayaman sa DHA. Kung titingnan ninyo ang likod ng produkto, nakasulat doon ang nilalaman ng EPA at DHA. Pumili ng produkto na may hindi bababa sa 500 mg ng DHA. Ang DHA ang bumubuo sa mga lamad ng selula ng utak. Bagamat mabuti, ang EPA, ang direktang gumagana sa utak, ay DHA. Inumin ito pagkatapos ng almusal. Mas mahusay ang absorption nito kapag may kasamang taba. Pangalawa, vitamin D. Maraming tao ang hindi nakakakuha ng sapat na sikat ng araw. Kung kulang sa vitamin D, bumababa ang kakayahan ng utak na kontrolin ang pamamaga. Inumin ito sa anyong D3. Ito rin ay dapat inumin pagkatapos ng almusal. Pangatlo, magnesium. Kailangan ito para sa pagpapakalma ng nerbiyos at sa pagtulog. Karamihan sa mga tao ngayon ay kulang sa magnesium. Kapag na-stress, nauubos ang magnesium. Kung kulang sa magnesium, pinupulikat ang mga binti sa gabi at nagiging mababaw ang tulog. Ang pag-ibot ng talukap ng mata ay senyalis din ng kakulangan sa magnesium. Inumin ito pagkatapos ng hapunan o bago matulog. Ito ang 3 pangunahing routine. Omega, 3, at vitamin D sa umaga. Magnesium sa gabi. Simple lang. 2 tableta pagkatapos ng almusal, 1 tableta pagkatapos ng hapunan. Kung gagawin ito ng tuloy-tuloy, magkakaroon kayo ng pangunahing lakas. Subukan ito sa loob ng 3 buwan. Mararamdaman ninyo ang pagbabago sa inyong katawan. Sa ibabaw nito, maaari kayong magdagdag ng intensive care. Ito ay isang kombinasyon para sa mga nais palakasin pa ang kanilang memorya, citicoline. Ito ay isang sangkap na direktang bumubuo sa mga lamad ng selula ng utak.
Tinatawag din itong CDP-choline. Mas epektibo itong naihahatid sa utak kaysa sa choline mula sa itlog. Inumin ito sa umaga kasama ng omega-3. Kapag nagsama ang dalawang ito, may synergy na nabubuo. Curcumin, isang sangkap na galing sa turmeric o luyang dilaw. Mayroon tong malakas na anti-inflammatory action. Binabawasan nito ang pamamaga sa utak at pinipigilan ang akumulasyon ng amyloid. Ngunit ang problema ay hindi ito madaling ma-absorb. Ang ordinaryong curcumin ay karaniwang inilalabas lang ng katawan. Kailangan pumili ng absorbable na curcumin. Ang mga produktong may kasamang piperine o nasa liposomal form ay may mas mataas na absorption rate. Inumin ito pagkatapos ng tanghalian. Phosphatidylserine, isang pangunahing sangkap ng mga lamad ng selula ng utak. Habang tumatanda, nababawasan ang sangkap na ito. Kung pupunan ito, nagiging mas flexible ang mga lamad ng selula. Nakakatulong ito sa memorya at konsentrasyon. Binababa rin ito ang stress hormone na cortisol. Maaari itong inumin sa gabi. Ang basic routine ay ang pundasyon. Ang intensive care ay ang gusali na itatayo sa ibabaw nito. Isipin ang pagtatayo ng bahay. Kung magtatayo ng gusali ng walang pundasyon, guguho ito. Mayroon ding pagkakasunod-sunod sa mga supplements. Unahin ang basic routine sa loob ng 3 buwan o higit pa. Kapag stable na ang katawan, saka magdagdag ng intensive care. Huwag magmadali. Ang utak ay dahan-dahang nagbabago. Ngunit tiyak na nagbabago ito. Kung magsisimula ngayon, mag-iiba ang kalagayan pagkatapos ng 3 buwan, mag-iiba pagkatapos ng 1 taon. Ang inyong utak ay may kakayahan pang magbago. Ang memorya ay hindi minamana. Ito ay pinangangalagaan. Ito ay resulta ng mga pagpili sa araw-araw. 1 kutsarang olive oil sa inyong kanin ngayon. 2 tableta ng supplement sa umaga, 1 uri ng fermented na pagkain sa gabi. Pagbaba ng smartphone sa gabi. Sa parehong edad na 70, mayroong nakakaalala pa sa pangalan ng kanilang mga apo at mayroong hindi. Ang pagkakaiba ay hindi dahil sa lahi. Ito ay dahil sa pangangalaga. Ang pagtanda ay isang pagpili. Simula ngayon, baguhin ang inyong mga pagpili. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento ng salitang gagawin ko sa comment section. Ang bawat komento ninyo ay nagbibigay lakas para makagawa kami ng mas magagandang nilalaman. At pakishare ang video na ito sa mga taong nag-aalala tungkol sa kanilang memorya. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa huli.